Trinity Princess, inurirat sa bagong jowa ni Sian. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na si Kim Cho hinggil sa breakup with Sian Lim. Matatanda ang after ng hiwalayan announcement nila ni Sian last December ay never pang nagbigay muli ng pahayag si Kim tungkol dito lalo na nga sa mga interview. Sa panayam ni Dr. Vicky Bello kay Kim na in-upload sa YouTube ay sinagot ng aktres ang mga diretsong katanungan sa kanya at say nga niya sa celebrity doctor, "Sa'yo lang ako nagpa-interview." Sa unang tanong na kumusta naman siya, ani Kim ay okay naman siya at busy sa work. Tinanong ni Dr. Vicky kung kumusta ang puso niya at sagot ni Kim, "Ang puso, it's a little empty," sabay sigaw, "Pero okay naman, it's ano naman, part of life and part of growing up." Hanggang sa nauwi nga ang usapan sa mga lesson ni Kim sa mga naging relasyon niya ay magkaiba naman daw sa kanyang dalawang relasyon. Yung isa, "It's a different scenario and this one is also different," ani Kim na kahit walang pangalang binabanggit, obvious naman na sina Gerald Anderson and Sian ito. Diretso siyang tinanong ni Dr. Vicky kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila ni Sian without meaning the actor's name. Wala naman, baka magalit siya. Ano lang talaga, it's ano lang. Common understanding naman namin, mutual decision to end things or to move on with our lives, saad ni Kimi. It's very personal, medyo mahirap siya and you just have to accept siguro mga bagay na wala ka ng control and you cannot push yourself sa isang bagay na not naman in the same wavelength, aniya tungkol sa breakup. Tinanong ni Dr. Vicky ang aktres kung sa loob ba ng 11 years ng kanilang relasyon ay tinanong ba nito si Sian kung ano ang susunod mangyayari sa kanila. "Hindi talaga, hindi ako nagtanong," Kimi replied. "Pero iniisip mo?" Tanong ulit ng doktora. "Iniisip ko," pag-amin ng aktres, "and then, it's also one of the reasons of the many reasons." Siguro maliit, hindi naman siya big factor, pero syempre, as we grow old, syempre, iisipin mo na rin yun. Kaya ngayon daw, ayon kay Kim ay ayaw na raw niyang mag-expect. "Ako kasi Dok, ngayon, parang ayoko na ng too much expectation on what will happen sa buhay ko in the next 6 months or in the next years to come. Parang gusto ko na lang mag-enjoy. Kasi, parang sa buhay natin, naplano na to ni God lahat, eh. Everything doesn't happen by chance," say niya. "It was written already before you were born." Parang ganun na siya, parang ganun na yung paniniwala ko. Hindi pa siguro siya time for me. Hindi siguro siya yung para sakin, dagdag pa niya. Tanong pa kay Kim, "Do you feel you're worth loving?" Sagot naman ng aktres, "Of course, kaya ang haba ng pasensya ko and I give my 100% para in the end, wala akong pagsisisihan. Wala akong regrets, just lessons learned." Ayon pa sa aktres, "I want to give love para someday. Someone will give me his unconditional love." Ask kung hindi pa niya naramdamang binigyan siya ng unconditional love, at ani Kim, "From my ate." At one point ay nagbiro ang aktres na next time ay iigsian na lang niya ang kanyang relasyon. "Baka ngayon, igsian ko na lang para dumami," sabay tawa. "Ang haba kasi 5 years, 11 years. Igsian ko na lang, 5 hours, 11 hours. Naaliw naman kami ng diretsong tinanong ni Vicky si Kim tungkol sa napabalitang bagong girlfriend ni Sian. "Naririnig ko na po na meron ng iba yung isa. Actually, ang chismax ay medyo matagal na siyang merong ganun from Viva Films, hindi ko alam sino. And narinig ko lang, ha. So, ang question is it true?" Tanong ni Doktora. Panay naman ang OMG ni Kimi habang nagtatanong ang celebrity doctor. Then, seryosong sagot niya, "Hindi ko alam, Dok. Wala akong idea." Ang huling tanong kay Kim ay kung totoo naman yung chismis tungkol sa kanila ni Paolo Avellino at ang sagot na lang ng aktres, "Watch na lang sila ng What's Wrong with Secretary Kim."